galing? Hinanap ko ni Angeline dito kahapon. Wala po siya sa kanila nung dumating ako roon. Oo nga, may tinapos daw siyang trabaho sa opisina nila. At nang matapos yun, naalala ka niya. Kaya dumalaw siya rito. Eh wala ka naman. Saan ka ba nagpunta? Handog ng DZRH ang tula sa kanyang panahon. Hindi na mabilang ang mga kamaliang nagagawa ng tao kapag lango sa alak. Ngunit marami pa rin ang hindi umiiwas dito. Mga kaibigan, narito po ang naging karanasan ni Donna sa ating dulang sa kanyang panahon. Donna? Oh, bakit? Ba't ka umiiyak? Oo nga. Mula nang dumating ka kanina galing sa pamamasyal yun ng nobyo mo, ganyan ka na. At si Reden, hindi man lamang siya tumuloy nang ihatid ka. Nag-away ba kayo, anak? Hindi mabuti ang ganyan, Donna. Lalo na at malapit na kayong ikasal. Itay, Oh, Inay, wala na pong magaganap na kasalan. Ha? Ano? Hindi na matutuloy ang kasal niyo? bakit? Naipamigay na natin lahat ng imbitasyon. Bakit ba? Ano bang dahilan? Anak, sabihin mo sa amin. Kasi natuklasan ko, dalawa pala kaming nobyo ni Reden. At ang masakit pa, nabuntis niya yung isa. Kaya pala ilang araw siyang hindi nakapunta rito. Dahil Ano, Donna? pinakasalan niya yun. Pinilit daw siya ng mga magulang ng babae na pakasalan na yung anak nilang buntis. Oh, Diyos ko! Ang walang yung lalaking yun. Ipinahiya tayo. Napakasakit po, Itay. Ang sakit-sakit! Magandang hapon po, Aling Felisa, Mang Carding. Magandang hapon din, Angeline. Abay, wala rito ang kaibigan mo. Ay, umalis po si Donna? Oo, pupuntahan ka raw. At, yayayaing mamasyal. Naku, galing po ako sa bahay ng boss ko eh. Naalala ko nga po siya, kaya naisipan kong dalawin. Pinayagan namin siya kahit malapit ng gumabi dahil sa inyo naman ang punta niya. Gusto namin malibang siya. Alam mo naman ang nangyari sa kanya, di ba? Opo. Sige po, uuwi na po ako. Baka sakaling abutan ko pa po siya doon. Ay, siya, sige. Sana nga ay magkita kayo. Hey, miss. Mag-isa kaya itong umiinom? Wala akong kasama eh. Pwede mag-isa. Ang ibig kong sabihin, bakit? Wala nga akong makasama. Okay lang ba? Dito na ako umupo sa table mo? Anyway, wala rin naman akong kasama. Hindi natuloy yung kausap ko. Tsaka, delikado sa babaeng katulad mo na uminom dito nang walang kasama. Bahala ka. Hindi naman sa akin doon. Mas maganda ka pala kapag gumingiti ka. Kayo talagang mga lalaki. Ang tamis niyo magbola. Kami naman mga tangang babae, nagpapabola. Uy, hindi ako bulero. Tsaka wag mong tawaging tanga ang sarili mo. Hindi bagay sa'yo. Ano? Talaga lang ah. Oo, totoo ang sinasabi ko, Donna. Talagang hindi bagay sa'yo ang maging tanga. Dahil maganda ka. Mukha kang matalino.
Hindi ba sabi mo, gusto mo ako samahan? O di uminom ka na rin? Okay. Mabuti nga para masabi mo sa akin ang problema mo. Nararamdaman ko, may problema ka. Tama ba ako? Uy, magaling ka rin palang manghula. Magaling ka rin kayang magpalimot ng problema? Oh, Donna, bakit ngayon ka lang? Magdamag kang hindi umuwi Nag-alala kami ng tatay mo. Pasensya na mo, Nay. Abay, saan ka ba galing? Hinanap ka ni Angeline dito kahapon. Wala naman siya sa kanila nung dumating ako. Oo nga. May tinapos daw siyang trabaho sa opisina nila. At nang matapos yun, naalala ka niya. Kaya dumalaw siya rito. Wala ka naman. Saan ka ba nagpunta, ha? Dun sa isa ko rin pong kaibigan. Napasarap kasi yung kwentuhan namin gabi na. Doon na ako pinatulog. Sana naman sa susunod, anak, mag-text ka o kaya tumawag. Nang hindi naman kami mag-alala ng sobra. Aba, hindi kami nakatulog magdamag sa kaiisip sa'yo. Sorry no, Nay. Hindi na po mauulit yun. Ay, okay, sige. Maiwan na kita. Gagawin pa ako sa kusina. Ang laki mong tanga, Donna. Ang tanga-tanga mo talaga. Best friend! Salamat naman at hindi mo ko inindyan ha, itong birthday celebration ko. Siyempre naman, Angeline. Best friend yata kita. Sub-sub ka naman kasi sa trabaho Pero minsan lang itong birthday mo. Tsaka, ayoko din naman na Angeline mo yung birthday ko, no? Ay, pakikilala ko nga pala sa'yo itong gwapo kong kaibigan. Donna, si Oliver. Oliver, si Donna. Best friend ko. Masaya akong makilala ka doon, ha? Same here, Oliver. Mabuti na lang. Inimbitahan mo ako ngayong birthday mo, Angeline. Isang napakagandang babaeng nakilala ko. Bolero ka pala. Hindi, nagsasabi ko ng totoo, Donna. Talagang hindi marunong mambola yan, Donna. Best friend siya ni Kuya, kaya alam ko. Wala pang girlfriend yan. Masarap ang pagkaluto mo sa gulay kanina, Felicia. Ang dami kong nakain. Iba talaga pag sariwa ang gulay Kahit luto na, malinamnam pa rin. Mabutit nakabili ka ng sariwa. Dala ni Oliver ang mga iyon. Bigay niya sa atin. Ganun ba? Oo. Mabait talagang binatang yun. Matyaga at maalalahanin din. Magalang pa. Sinagot na ba siya ng anak natin? Hindi pa. Nagtataka nga ako kung bakit hindi pa mukha namang magiliw din si Donna sa binatang yun. Baka hindi pa rin niya nalilimot ang naging kabiguan niya. Maigit 1 taon na nakalilipas. Ay, tingin ko naman. Matagal na niyang natanggap yun. Masigla na siya At focus na sa kanyang trabaho. Ano kaya ang dahilan? At hindi pa niya tinatanggap ang pag-ibig ni Oliver. Anak, may problema ka ba? Oo. Wala. Ano naman po magiging problema ko? Kasi malalim na ang gabi pero gising ka pa. Nanonood po ako ng TV. Donna, kanina pa nag-sign off ang channel na pinanonood mo. Tingnan mo. Ay, oo nga no. Hindi ko napansin Kasi nga may problema ka. Ano ba yun, anak? Tungkol ba kay Oliver?
Opo. Huhulaan ko. Mahal mo pa rin siya. Pero atubili kang tanggapin siya. Tama po kayo. Bakit? Anong pumipigil sa'yo? Natatakot kasi ako, Nay. Dahil sa isang pagkakamaling nagawa ko. Mahigit 1 taon ng nakaraan. Ano yun? Anak, sabihin mo. Anong pagkakamali yun? Nay, Sabihin mo sa akin. Kung sa ganon, mapayuhang kita. Makakatulong din ang pagtatapat mo upang gumaan ang kalooban mo. pero Nay, sana kapag sinabi ko, huwag kayong magalit sa akin. Tagal namang dumating ng nililigawan mo. Baka hindi ka nasisiputin. Parating na yon. Na-late lang dahil may meeting sila sa office. Ganun ba? Oliver! O yun, ayan na siya, Gerald. Ah, I'm sorry, ha? Napaghintay kita ng matagal. It's okay. Napaghintay kita ng matagal. It's okay daw ito, me. Kasama ko nga pala itong kaibigan ko, si Gerald. Gerald, ang pinakamagandang babae sa buhay ko, si Donna. Donna? Ikaw? Oh, magkakilala kayo? Oo, Oliver. Nakilala ko na siya noon. Donna! Donna, hoy! Bakit bigla siyang umalis? Bakit? Bakit ba nakita pa kita? Naalala ko lang yung malaking kahihiyan na gawa ko. Nakakahiya talaga. Kaibigan pa pala siya ni Oliver. Donna? Ikaw na naman. Bakit sinundan mo pa ako dito sa bahay namin? Huwag kang magalit. Kailangan natin mag-usap. Ano pa pag-uusapan natin? Kasama ko si Oliver. Kausap niyang parents mo. Donna, I'm sorry. Iniwan kita sa bahay ng tita ko nung gabing lasing na lasing ka. Iniwan kita na walang paliwanag. Natakot kasi ako na baka magsumbong ka sa parents mo. At pati ako madamay sa problema mo. Pero kung iniisip mo may nangyari sa atin, wala akong masamang ginawa sa'yo. Katunayan, siguro naman naaalala mo pa. Walang nabago sa suot mong damit nang magising ka. Mapapatunayan yan ng tita ko, nag-asikaso sa'yo. Gerald? Donna, hindi kita pinagsamantalahan nung lasing ka. Dahil hindi ako masamang tao. Instead, dinala kita sa bahay ng tita ko para matulungan niya ako. Ibig mo sabihin, talagang walang nangyari sa atin? Talagang wala. Concern lang ako sa'yo kaya sinamahan kita nung gabing yon. May takot ako sa Diyos, Donna. Hindi ko gagawin ang alam mong ikagagalit niya sa akin. Ay, salamat, Gerald. Maraming salamat. Anak, nakahain na. Nagluto ako ng paborito mong ulam. Sabayan mo na kami maghapunan ng nanay mo. Opo, Tay, Nay. O ano, kumusta na ang pakiramdam mo? Ay, Nay. Magaan na po ang kalooban ko. Wala na po yung matagal ng takot na nararamdaman ko. Dahil alam mo na ang totoong nangyari, anak. Kaya
Mainam na rin. Nagkita kayong muli ni Gerald. At salamat din na siya ang nakatagpo mo ng gabing yon. Hindi ka napahamak. Oo nga po, tama po kayong dalawa. Kung nabigo man ako at nanghina, hindi naman po niloob ng Diyos na ako ay mapahamak. Kaya dapat talaga maging maingat ang isang tao at hindi nagpapakalango sa alak. Sa ating mga kahinaan, nariyan siya upang tayo'y alalayan. Kaya sa halip na sirain ang buhay, marapat na sa kanya tumawag at lalong magtiwala, sapagkat siya'y tunay na maaasahan sa kanyang panahon. Mga nagsiganap: Rosana Villegas, Susan Robles, Lionel Benjamin, Chiquit del Carmen Amor, Phil Cruz, at Maynard Landicho Jr. Special Sound Effects, Jerry Mutia. Technical Supervision, Eric Lucero at Bong Muyar. Musical Scoring, Buboy Salonga. Ang kasaysayang ito'y mula sa panulat ni Telma Corporal Alcantara at sa pinagsamang direksyon ng inyong lingkod June Martin Legaspi at Bobby Cruz. Sa kanyang panahon. Hayop ka, Tonyo. Sinuntok mo ako. Akala mo hindi ako gagante. Ay! May patalim siya, Tonyo! Ito ang ganti ko! Handog ng DZRH ang tula sa kanyang panahon. Wala sa panlabas na anyo o sa kasarian ang kagandahan ng kalooban ng isang nilalang. Ito'y inihahayag ng kanilang kilos at ugali. Mga kaibigan, narito po ang naging karanasan ni Libay sa ating dunang sa kanyang panahon. Oh, eto na po pala si Levi, Tata Pedro. Saan ka ba galing, Libay? Kanina ka pa namin hinahanap ni Crisel. Namili po ako ng mga kailangan natin dito sa bahay, pati yung mga gamit ni baby. Ay nako, bakit namili ka pa? Nakakahiya naman. Tinutulungan niyo na nga ako eh. Crisel, huwag mo intindihin yun. Malapit ka na mga anak. Wala pang mga gamit yung baby mo, kaya bumili na ako. Salamat ha. Ang bait mo talaga. Napakamatulungin pa. Eh, kanino pa ba naman magmamana ng ugali ang anak kong yan? Hindi siyempre sa akin. Ako nga ama eh. Aling Mayang, nakita ko galing dito yung syota ni Libay ah. Oh, ikaw naman, Tiago. Oh, huwag ka nga maingay dyan. Marami may makarinig sa'yo. Makarating ba yan kay Levi? At ako pang paghinala ang nagsabi niyan. Hindi naman syota ni Levi yun. Tinutulungan lang niya. Doon na rin ang punta noon. Tomboy siya eh. At babae yung inampun niya. Buntis nga lang. Sa bagay, ayos yun. May anak na sila. Ano ba ginawa niya dito? Nagpagawa kasi kay Criselda ang anak ko na mga pitaka at palawit na yari sa beads. Yung mga trabaho niya? Parang sideline daw. Para kahit pa paano, kumita siya. Kahit naman hindi siya magtrabaho eh. Mabubuhay siya ni Tomboy. 6 na tricycle noon. May mga bigasan pa. Swerte nga ni Crisel kay Tomboy eh. Hindi nga raw sila. Kayo ba naniniwala na pagtulong lang ang ginagawa ni Libay? Na walang kahulugan yon? Tama. Ano? Anong Hindi kayo makasagot.
Kasi nga alam nyo rin na ang bakla at tomboy ay pareho lang. Kapag tumulong, may kapalit. At alam nyo na kung ano yun. Hoy, Kanyo. Kanina ka pa ba? Medyo. Pero ayos lang, Libay. Wala naman akong gagawin ngayon eh. Kinumpuni ko kasi yung isang sirang tricycle. Kaya hindi ako nakauwi agad. Ang sipag mo talaga. Kahit babae ka, kaya mong gawin ang mga gawaing pang lalaki. Yun nga lang, babae na may pusong lalaki. Eh, gusto mo namang mabago yan, di ba? Kaya naniniwala ako na mangyayari yun. Salamat. Maunawain ka. Di tulad ng iba nating mga kalugar, pinag-iisipan ako ng masama. Alam ko yun. Iniisip nila, may relasyon kayo ni Crisel. Dahil nga sa pagtulong mo sa kanya. Alam mo, narinig ko minsan, pinag-uusapan nila yun eh. Gusto ko nga sana makialam, pero kasama ko si Inay nung mga oras na yun. Pinigilan niya ako. Tama naman si Alimberta. Hayaan mo na lang yung mga dalahira na yon. Ang importante, wala akong ginagawang masama. At tunay yung pagtulong ko kay Crisel. Ano nga mo, Crisel? Tumawag sa iyo yung ama ng dinadala mo? Oo, Libay. O anong sabi niya? Handa na raw po niya akong panagutan. Oo. Totoo naman kaya yun. Oo nga. Tama si Itay. Baka mamaya, alilain ka nila uli. Tapos, hindi ka pa rin pakasalan. Kaya nga hindi agad ako naniwala sa kanya eh. Ang sabi ko, kung talagang totoo yun, edi puntahan niya ako dito para makilala niyo siya at mapasalamatan niya kayo sa pagkukup sa akin nung mahimatay ako sa may pintuan itong bahay niyo. Dahil sa labis na sama ng loob sa kanya. Mabuti naman, Ineng. Hindi na iba ang turing namin sa iyo. Kaya ibig namin makatiyak na magiging mabuti ang iyong kalagayan pag umalis ka na rito. At sinabi ko rin po sabi ko, pakasalan po niya ako, Tata Pedro. Aray ko. Crisel, bakit kinuha ka yung tiyan mo? Masakit na ba? Opo, Tata Pedro. Libay, kanina pa tumi. Aba, Pero minto Dadali ka na namin sa ospital. Oo, Para matiyak oo. yung kalagayan. tama yun. Kunin mo na yung mga inihanda mong gamit mo para sa iyong panganganak. Libay, anak. Oh, Napapansin ko, mula nung makapanganak at umalis dito si Crisel, madalas ka nang malungkot. Iho, naninibago lang ho ako. Kasi, ilang buwan din tayong tatlo dito. Maingay, masaya. Ngayon, dalawa na lang ulit tayo. Nami-miss mo ba siya? May damdamin ka ba sa kanya, anak? Sabihin mo, hindi naman ako magagalit. Alam mong, lagi kitang handang unawain. Baka hindi kayo maniwala. Pero totoo, wala pa talaga akong damdamin para sa kanya. Oo, aminin ko. May mga naging crush ako nung mga babae nung high school. Pero mula noon, wala na ako nagustuhan. Ayun nga lang, hindi ko mabago yung pagkilos ko ng lalaki. Siguro nga, dahil may pusong lalaki ako. Marahil yan ay dahil sa ako lang ang nagpalaki sa iyo. Dahil umanaw ang iyong ina sa pagsisilang sa iyo. At dahil tayo lagi ang magkasama, nakuha mo lahat ng kilos ko. Ay, sana nga po itay totoo yun. Sana nga isang araw, maramdaman ko. Di pala ako talaga tomboy.
Ay nako, Tiago, lasing ka na. Hindi pa, Aling Mayang. Sige nga, bigyan ko ng alak. Pambayad naman ako, oh. Oy, si Levi, dumarating. Bawa nga. Si Tomboy, oh. At kasama na naman si Tonyo. Ang tanga niyang manliligaw. Libay! Daan mo na sandali, oh. Oh, bakit, Tiago? Napapansin ko, lagi ito si Tonyo lang kasama mo, eh. Wala na ba yung siyota mo si Crisel? Natauwa na ba, ha? Alam na niya, hindi kayo pwede. Huwag kang tumawa dyan. Hindi ko syota si Crisel. Oo. Tinulungan ko lang siya. At kaya wala na siya. Nagpakasal na sila nung ama ng kanyang anak. Ay, Levi. Huwag mo nang pansinin niya si Tiago. Oy, Kasi, Lasing na kasi yan, kaya ganyan. ikaw naman, oh. Nabigo ka na nga, eh. Ayaw mo pang aminin. Tiago, wag mo naman ganyanin si Levi. Uy, Totoo Tonyo. naman ang sinasabi niya eh. Tonyo, hindi mo nakikita ang katuwaan yan, dahil gusto mo siya, eh. Ako nakikita ko, kaya sinasabi ko. Kaya huwag kang magpakatanga, ha, sa panliligaw sa kanya. Kalimutan mo na itong boy na yan. Wala ka saan dyan. Bebot ang type niyan, eh. Alam ang daldal mo eh. Wala ka na sa lugar. Wala. huwag mo na intindihan yan. Ikaw na nga pinagmamalasak kita, ikaw pa galit. Gago ka pala talaga, Tonyo, eh. Huwag mo akong minumura, ha? Aray ko! Tonyo! Gago ka! Ayop ka, Tonyo, sinuntok mo ako, ha? Kala mo, hindi akong gagantin. Ano yan? May patalim siya, Tonyo! Etong gati ko! Tata Pedro, Grisel, paano mo nalaman na narito kami sa ospital? tinuwagan ko po kanina si Libay para mangumusta. At nasabi po niya sa akin na narito nga raw kayo sa ospital dahil kay Tonyo. Eh, ano po ba nangyari? Bakit siya narito? Sinaksak siya ng lasing na si Tiago. Magkasama sila ng anak ko na mangyari yon. Eh, kumusta na po ang lagay ni Tonyo ngayon? At bakit po siya sinaksak? Libay, Crisel, totoo nga pala nga sabi ni Tata Pedro. Narito ka sa chapel at umiiyak. pinakikiusap ko sa Diyos. Ligtas niya si Tonyo. Huwag niyang kunin ang lalaking mahal ko. Mahal mo siya? Oo. Oo, Crisel. Ngayon ko na napatunayan ito. Ngayon na nalagay sa panganib ang buhay niya. Tiyak na matutuwa siya pag nalaman niya yan. Huwag ka nang umiyak. Ligtas na siya. Mang Pedro, salamat at dumating kayo. Magpasalamat ka't ligtas na si Tonyo, Tiago. Kung napatay mo siya, lalo mabigat ang magiging kaso mo. Patawarin niyo ako. Lasing lang ako kaya ako nagawa yun, eh. Mabait naman ako, eh. Pakiusap po, huwag niyo na ako ipakulong. Kinalibay at Tonyo ka makiusap. Handa po akong humingi ng tawad sa kanila at sagutin ang lahat ng mga abalang naidulot ko sa kanilang dalawa. Nabusog ka ba, Tonyo? Oo naman. Ikaw kasi nagpapakain sa akin eh. Kasi gusto ko, gumaling ka na agad. Talaga? Mm. Alam mo, ang sarap pala pag ganito ang lagay ko. Inaalagaan mo ako. Parang pakiramdam ko, mahal mo ako.
At ayaw mong mawala ako sa buhay mo. Bakit? Di mo ba nararamdaman totoo yun? Ha? At anong... Oo. Mahal na pala kita. Libay? At naramdaman ko ito nung mga hanip ka. Naramdaman ko. Di pala ako tomboy. At ayoko mawala ka sa akin. Libay? Libay, salamat. Pagaling ko. Magpapakasal ka agad tayo. Laging may gantimpala ang taong may mabuting kalooban. At lagi namang may nilaga ang taong matyaga sa kanyang panahon. Mga nagsiganap: Rosana Villegas, Lionel Benjamin, Chiquit del Carmen Amor, Maynard Landicho Jr., Susan Robles at Phil Cruz. Special Sound Effects, Jerry Mutia. Technical Supervision, Eric Lucero at Bong Buyar. Musical Scoring, Buboy Salonga. Ang kasaysayang ito'y mula sa panulat ni Telma Corporal Alcantara. At sa pinagsamang direksyon ng inyong lingkod, June Martin de Gaspi at Bobby Cruz. Sa kanyang panahon. Kauna-unahan sa Pilipinas. Manila Broadcasting Company. DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Umamin ka na kung ayaw mong maging kriminal ako! Sige! Sumiksik ka dyan sa ulo ng kaba para malambot ang babagsakan mo kapag ipinutok ko to sa'yo! O sige, putok mo! Kung talaga makitid ang utak mo, sige, patayin mo na ako! Kaya iputok mo na yan, Gabriel! Iputok mo! Handog ng DZRH ang tula sa kanyang panahon. Wala raw lihim na hindi nabubunyag, at kahit pilit nating ikubli, ay darating pa rin ang takdang panahong ito ay malalantad. Mga kaibigan, narito't ating pakinggan ang naging karanasan ni Gabriel sa ating dulang sa kanyang panahon. Meron akong good news sa'yo, Gabriel. Ano yon? Hulaan mo muna. Hindi naman ako manghuhula eh. Basta, hulaan mo muna. Bakit ba ako kinakabahan ng ganito? Mukhang dumating ang araw na kinatatakutan. Uy, ano ba? Napahimik ka naman dyan. Sabihin mo na kasi. Huwag mo na akong ibitin. 2 months na akong pregnant. Congratulations! Magiging daddy ka na. Sinasabi ko na nga ba eh. Diyos ko naman. Bakit? Ano ba kasalanan ko? Uy. Lagi na lang ganito ang ikot ng aking mundo. Ano ba? Bakit parang malungkot ka? Ikaw ba natutuwa? Of course, natutuwa ako. At sa wakas, magiging tatay na ako. Ano nga nangyari yun? Don't tell me may nakasalisi sa'yo. Oo. At malakas ang kutob ko. Malamang nakikita pa rin sila ng dati niyang boyfriend. Nakasisiguro ka ba? Baka naman hinala mo lang yan. Romy, hindi ako maaaring magkamali. Pinagtataksilan ako ni Melinda. Paano mangyayari yun? Eh, ikaw ang asawa? Basta sigurado ako. May ibang lalaki ang asawa ko. Paano ka nga nakatiyak? Hindi ako pwedeng magkamali. At kapag hindi ako nakapagpigil, baka makapatay ako ng tao.
Ginagabi ka yata, Gabriel. Dami kasing trabaho sa opisina eh. Sakit nga ng ulo ko. Ah, ganun ba? O, sige, maupo ka muna dito sa sofa. Mamasahihin ko yung ulo mo. O, yan. Patong mo dito sa lamisita yung paa mo para nakarelax yung position mo. Ay, naku, nasipa ko yung ashtray. Sandali, pupulutin ko. Teka, ano bang ibig sabihin ito? Ano pa? E di, ubos na sigarilyo. Oo nga, pero hindi ito ang brand ng sigarilyo ginagamit ko. Kaya sinong nanigarilyo dito? Ha? Ako. Ako ang nanigarilyo. At kailan ka pa natutong manigarilyo? Di kasi kumapakali kanina eh. Kaya nanigarilyo ko. Isang stick lang naman. Ang galing mo umarte, Melinda. Pero patutunayan ko sa'yo na mas magaling akong umarte. Pero hindi ka dapat naninigarilyo. Makakasama sa'yo to eh. Lalo na sa magiging baby natin. Sorry na. Hindi na mauulit. Ay, tama po kayo, sir. Meron po lalaki na pupunta sa inyo. Nakita ko po kahapon. Pumasok sa bahay ninyo. Anong itsura niya? Ang matangkad po, kulot ang buhok, at merong bigote. Tama ang hinala ko. Si Victor nga dati niyang boyfriend. Yun eh. Sige, salamat. Ang galing mo talaga magmarites. Ay, Oh, eto. ay, naku. Sa'yo na yan. Hindi, wag na, sir, wag na. Malaki na pinibibigay niyo sa akin. Sige na, kunin mo na. Basta sabihin mo lang sa akin ang mga pangyayari na dapat kong malaman. Yan na nga ba sinasabi ko eh. Wala ka talagang kadala-dala. Iniputan ka na nga sa ulo ng dati mong asawa. Pagkatapos, heto na uli. Napindeho ka na naman. Eh kasi naman, tatanga-tanga ka. Ma, pwede ba? Huwag niyo na nga ako sisihin. Lalo na ako natataranta eh. At anong gusto mo maging reaksyon ko? Matuwa pa ako? Pwede ba? Huwag mo hayaang madungisan ng kung sino-sino lang ang malinis at marangal nating pangalan. Ano po bang dapat kong gawin ngayon, ma? Ano ba? Eh di palayasin mo na ang malandi mong asawa. Eh di kung gusto mo, ako mismo ang magpapalaya sa kanya. Kakalbuhin ko siya at kakalad ka rin kong palabas. Gabriel, anong ibig sabihin nito? Bakit may hawak kang baril? Gusto ko lang ipaalam sa'yo na ang baril na ito ang ginamit ng asawa ko nang nagpakamatay siya. Nagpakamatay? Ang dati mong asawa? Akala ko ba aksidenteng kinamatay niya? Nagpakamatay siya dahil nakonsensya. Pinagtaksilan niya ako. Kaya naman isang ahas ang napatay ng baril na ito. Oo. Ano kaya kung patayin ko ang isa pang ahas? Teka. Bakit mo tinutok sa akin ang baril? Sabihin mo sa akin, si Victor ba ang ama ng dinadala mo? Ano? Anong pinagsasasabi mo? Huwag ka nang magmaang-maangan pa! Alam ko nagpupunta dito si Victor. Oo. Aaminin ko, nagpunta nga siya rito. Pero wala kaming ginagawang masama. Pwede ba huwag mo akong gaguhin? Umamin ka na! Si Victor ang ama ng ipinagbubuntis mo! Ikaw ang ama nito. Maniwala ka. Hindi kita pinagtataksila. Bawag ako, Melinda! Bawag ako! Yun ang sabihin mo sa akin. Paano ako ang magiging ama ng dinadala mo? Hindi. Hindi totoong sinasabi mo. Umamin ka na kung ayaw mo maging kriminal ako. Eh, Sige! Sumiksi ka pa sa ulo ng kama para malambot ang babagsakan mo kapag ipinutok ko to sa'yo! sige! Iputok mo! Kung talagang makitid ang utak mo, sige, patayin mo na ako! Sige na, putok mo na yan, Gabriel! Iputok mo na!
Kailangan kong bilisan ang pag-iimpake. Hindi ako dapat na magtagal pa rito. May tao. Sino kaya to? Dr. Mendez, mabuti naman ba't napasyal kayo? Paano po ninyo nalaman na dito ako nakatira? Talagang hinanap kita, Gabriel. May importanteng bagay akong sasabihin sa'yo na dapat mong malaman. Sige po, Doc. Pasok kayo. Sa loob na tayo mag-usap. Hindi ka baog. Doc, nagbibiro ba kayo? Yan ang totoo. Hindi ka talaga baog. Pero, paano nangyari yun? Patawarin mo ko kung niloko kita. Si Cathy talagang baog. Kaya hindi kayo nagkaanak nang magligbin kayo. Malaking utang ko sa kanya at may kaso kong istapa kaya napilitan ako makipagkutsaba sa kanya para maabsuelto ang kaso ko. At pinalabas niya na ikaw ang baog at hindi siya. Bakit naman po ginawa niyo yun sa akin? Masyado kasi siyang desperate at gusto ka nang idamay. Doc, bakit ngayon niyo lang sinabi sa akin to? Ang inaasahan ko kasi magpapatingin ka sa ibang doktor at malalaman mo rin ang katotohanan. Siya nga pala, di ba may asawa ka na ngayon? Kumusta na kayo? Hindi pa ba nagbubunga ang inyong pagsasama? O ano? O di naniniwala ka na sa akin ngayon? Akala ko talaga katapusan ko na kanina. Hinimatay ako sa takot. Oo na. Naniniwala na ako. Buti na lang pala nakapagpigil pa ako. Dahil kung nagkataon, sigurado hindi ko mapapatawad ang sarili ko. Pero cute yung 3 butas na ginawa mo sa kisame natin, ha? O, tingnan mo. Oo. At alam mo ba kung anong ibig sabihin ng 3 butas na yan? Ano? Ano pa? Eh di I love you. Meh. Oo. Mahal na mahal kita, Melinda. At ngayon may bago na akong inspirasyon. Lalo ako magkusumikap para mabigyan ko kayo ng mas magandang kinabukasan. At sana, patawarin mo ako kung pinagdudahan ko ang pagmamahal mo. Mahirap maging biktima ng maling akala dahil nabubuhay tayo sa kasinungalingan. Subalit ang katotohanan ay patuloy pa ring mananaig at siyang magpapalaya sa atin sa kanyang panahon. Mga nagsiganap, Maynard Landicho Jr., Rosana Villegas, Lionel Benjamin, Susan Robles, Chiquit del Carmen Amor, at Phil Cruz. Special sound effects Jerry Mutia. Technical supervision Eric Lucero at Bong Muyar. Musical scoring Buboy Salonga. Ang kasaysayang ito'y mula sa panulat ni Toti Sandoval. At sa pinagsamang direksyon ng inyong lingkod June Martin Legaspi at Bobby Cruz sa kanyang panahon. Pati! Bakit sinabi mo yun? Eh, hindi naman totoo yun ah. Para naman isinubo mo ko. Sorry na. Ayoko lang kasi mawala sa akin si King. Sige na naman, Kato. Tulungan mo na ako sa problema ko. Promise, lahat ng hihingin mo ibibigay ko sa'yo. Tulungan mo lang ako. Patotohanan mo kay King na buntis ako. Handog ng DZRH ang dula sa kanyang panahon.
Likas sa mga kabataan ang mahilig sa mga magagandang bagay. Kaya itinuturing nilang kaibigan ang nagbibigay sa kanila ng mga ito. Mga kaibigan, narito ang naging karanasan ni Kate sa ating dunang sa kanyang panahon. Kain ka pa, Kate. Ang dami pa natin in order, oh. Ang dami ko nang nakain, Pati. Busog na ako. Ang mabuti pa, ipabalot na lang natin ang mga ito para maiuwi mo sa inyo. Naku, nakakahiya naman sa'yo. Ano ka ba? It's okay. Anyways, birthday ko naman eh. Eh, sayang naman kung iiwan natin ang mga yan. Ang sasarap pa naman yan. Oo nga eh. At saka bayad na yan. Ipapabalot ko na, ha? O sige. Salamat sa paglibre mo sa akin, ha? Ayos lang yun. Kate? Oh, Pwede ba akong magpatulong? sure. Ano ba yun? Hindi ko kasi nagawa yung assignment natin sa terror nating professor. Sumakit kasi ulo ko last night eh. Tulungan mo naman ako. Mataas ang nakuha ko sa test namin kanina. Kasi pinakopya ako ni Kate ng sagot. At nung isang araw naman, mataas ang binigay na grade sa akin ng terror naming professor. At dahil din yun sa gawa ni Kate, tama talagang naisip kong kaibiganin siya eh. Ngayon, wala na akong magiging problema sa mga subject ko. Dahil nandiyan si Kate. Teka, ano pa kaya ang gagawin ko para lalong mapalapit ang loob niya sa akin? Ay, alam ko na. Sa gagawin ko, tiyak na matutuwa siya. Ibinigay sa iyo ni Patty ang mga damit at sapatos na yan, anak. Opo, Inay. Pati ang mga bag galing din sa kanya. Lahat po yan, Tay. Ang dami na po. Bakit na binigay ang mga yan sa'yo? Ay, ayaw na raw po niya ng mga gamit na ito eh. Ayaw na niya. Aba, magaganda pa naman na. At mukhang mamahalin, ha? Mahal po talaga ang mga yan. Dahil branded po lahat eh. Baka naman magalit ang mga magulang niya sa ginawa niya. Nasa abroad pong parents ni Patty, Tay. Katulong lang pong kasama niya sa bahay nila. Mayaman pala ang kaklase mong yon. Nagpasalamat ka ba naman sa kanya, anak? Ay, syempre naman po. Hindi ko yata nakakalimutan yung turo niya sa amin ni Itay. Ay, mukhang mabait at hindi maramot ang kaklase mong yun, ano? Ay, totoo po, Nay. Kaya nga po, pinakikisamahan ko rin siya ng husto eh. Kasi, ang dalas din po niyang ilibre ako ng masasarap na pagkain. Kaya, naitatabi ko po yung baon ko. Ay, Tay, Nay, ipapasok ko na po sa kwarto ko ang mga ito. Marami pa po akong gagawin eh. Marami ba kayong assignment ngayon? Hindi naman po. Pero, gagawin ko po yung project ni Patty. Nagpapatulong po siya sa akin eh. Hindi ka nakapasok sa last subject nyo dahil sinamahan mo si Patty? Oo, Kuya Gary. Kaya, hindi mo ako inabutin sa school. Saan mo naman siya sinamahan? Sa mall, Kuya. Sinundan yung crush niya. Ano? Hindi kayo pumasok sa last subject nyo dahil lang doon? Idinamay ka pa niya sa kalokohan niya? At ikaw naman, sumunod ka. Hindi ko alam na yun ang gagawin namin, Kuya Gary. Nagdududa na tuloy ako sa babaeng yun eh.
Uy, bakit naman, kuya? Kasi yung mga assignment at project niya, sa'yo lagi pinapagawa. Pagkatapos ngayon, sinama ka sa pagsunod sa crush niya? Hindi kaya may iba siyang motibo kaya ka kinakaibigan? Bigay lang niya sa'yo ang cellphone na yan, anak. Opo, Nay. Pati nga itong relo, oh. Ang ganda niyan ah. At bagay po sa akin. Aba, sobra naman yata ang pagiging mapagbigay sa'yo ng pati na yon. Anak, baka naman tomboy yun ah. At kursunada ka. Ay, naku, si Itoy naman, oh. Hindi po tomboy yun, Tay. Ang sabihin nyo, si Kate po kasi ang tagagawa ng mga assignment at project niya. Kaya siya ganun. Napapansin din namin ng nanay mo yun, anak. Kaya tuloy, madalas kang napupuyat. Aba, ano kaya kung minsan sabihin mo na siya naman ang gumawa ng assignment niya? Po? Naku, baka naman ma-offend po siya. At hindi na ako kausapin. O ibig lang sabihin, hindi siya tunay na kaibigan. Nakipaglapit lang siya sa'yo para malutas sa mga problema niya sa pag-aaral. Salamat naman at pinuntahan mo ako dito sa bahay, King. Wait ha. Maghahanda ako ng merienda natin. Huwag na, Pati. Nagmamadali ako. Bakit mo ba ako iniiwasan, King? Pagkatapos na nangyari sa atin, basta mo na lang ako iiwasan? Ano, Pati? Wala akong natatandaan na may nangyari sa atin. Nakakalimutan mo na pala. 2 months nang nakakaraan nang malasing tayo dito sa bahay namin. Alam kong nalasing ako rito. Pero paanong may nangyari? Lasing na ako. So anong gusto mong palabasin, ha? Nagsisinungaling ako? King, buntis ako! Ano? Kaya hindi mo ko pwedeng basta iwasan na lang. Hindi ako naniniwala. Malay ko kung gawa-gawa mo lang yan. Ang sama mo. Totoong sinasabi ko, King. Kahit itanong mo pa yan kay Kate, siya ang kasama kong nagpa-check up. Pati, kanina ka po walang kibo at malungkot. Bakit ba? May problema? Kate, kaibigan mo ba talaga ako? Oo naman. Kung ganun tutulungan mo ako sa problema ko. O sige, kung kaya ko ba Ano ba yun? Alam mo naman na mahal ko si King, di ba? Oo. Pero ayaw niya sa akin Iniiwasan niya ako. Kaya para hindi niya na ako maiwan, sinabi ko na may nangyari sa amin nung minsang nalasing siya dito sa amin. At nagbunga yun. Ano? Nagawa mo sabihin sa kanya na buntis ka? Oo. Dahil ayoko siyang mawala sa akin, Kate. Kaso hindi siya naniwala Kaya sabi ko sa kanya, tanungin ka niya. Sabi ko, ikaw ang kasama ko nagpa-check up. Pati! Bakit sinabi mo yun? Hindi naman totoo yun Para naman isinubo mo ko. Sorry na. Ayoko lang kasing mawala sa akin si King. Sige na naman, Kate. Tulungan mo na ako sa problema ko. Promise, lahat ng hihingin mo sa akin ibibigay ko. Tulungan mo lang ako. Patotohanan mo kay King na buntis ako. Ang sama pala talaga ng ugali ng Pati na yun. Manggagamit at sinungaling. Oo nga Gusto pa niya idamay ang anak natin sa kalokohan niya. Gusto niyang gamitin si Kate upang patibayin ang kasinungalingan niya. Wala siyang pakialam kahit mawasak niya ang buhay ng binatang yun. Makasarili ang dalagang yun, Rene. Lucy, kausapin natin ang ating bunso. Hindi siya dapat pumayag sa gusto ng Pati na yun. At hindi lamang yun, Rene. Dapat na rin niyang layuan ang babaeng yun. Ipapahamak lamang siya ng pating yun. Alam ko na kung bakit ka narito, King. Tungkol sa sinabi ni Pati, Kate.
Sabi niya buntis daw siya. At ikaw daw ang kasama niya nung magpatingin sa doktor. Totoo ba yun? Ang totoo, kinausap niya ako para yun ang sabihin ko sa'yo. Pero hindi kaya ng konsensya ko. At ayaw din ng parents ko na maging kasangkapan ako sa pagkawasak ng buhay mo. Ibig mong sabihin, hindi buntis si Patty? Oo. At lalong walang nangyari sa inyo. Walang iyak! Bakit ba't mo ko sinumpal? Dahil traitor ka. Ipinahamak mo ko kay King. Akala ko pa naman kaibigan kita, hindi pala. Ginamit mo lang ako, Kate, para sa mga bagay na gusto mo. Hindi totoo yan. Kahit minsan, hindi ako nanghingi sa'yo. Ikaw ang kusang nagbigay sa akin ng mga yun. At tinanggap mo naman. Ako ang ginamit mo, Patty. Ginamit mong tagagawa ng mga assignment at project mo. Alalay mo. Ngunit tinanggap ko lahat ng yun. Dahil nga itinuring kitang kaibigan. Pero ang hindi ko matatanggap ay yung gamitin mo ko sa pagwasak ng buhay ng isang tao. Tama na. Kung makakasal kayo ni King at malaman niya niloko mo lang siya, tiyak na magiging impyerno ang buhay mo. At yun ang ayaw ko rin mangyari sa'yo. Patty, matuto kang tumanggap ng pagkabigo at magsikap ka upang magtagumpay. Lahat ng tao ay dapat maging maingat sa pagpili ng kaibigan, lalo na sa pakikisama sa kanila upang maiwasan ang kapahamakan sa kanyang... Mag-usap nga tayo, Trixie. Bakit parang galit ka, Norman? Dahil nakakagalit ang natuklasan ko. Meron ka pa palang ibang FB account. At nakita ko roon na may iba ka pa palang nobyo. Isang OFW. Bakit mo ako niloko, Trixie? Handog ng DZRH ang dula sa kanyang panahon. Maraming magagandang dulot ang social media, ngunit mayroon din namang hindi magagandang bunga, lalo na kung hindi magiging maingat ang tao sa paggamit nito. Mga kaibigan, narito po ang naging karanasan ni Berong sa ating dunang sa kanyang panahon. Ito pala si Trixie. Oo, Tessie. Ang ganda niya, di ba? Oo. Pero siya kaya talaga yan? Kasi alam mo naman sa internet, kahit pangit, pwede nang pagandahin. Alam ko yun. Pero sure ako na si Trixie talaga yan. 5 buwan na rin kaming magka-chat at maraming beses ko na siyang nakita sa video call. Eh, mabuti naman. At hindi kanya niloloko. Alam mo bang kaming dalawa na? First monthsary nga namin eh. Ano? Parang ang bilis. Okay yun. Para pag-uwi ko ng bansa natin, kasala na, di ba? Ay, kaya nga pala kita pinuntahan kasi kukuha ako ng alahas sa'yo. Oh? Iririgalo ko sa mahal ko. Ang ganda talaga nitong hikaw at kwintas na bigay sa akin ni Berong.
Jack na mahal ito. Patay na patay talaga sa akin ng matanda. At inggit na inggit naman ng mga kaibigan ko. Dapat lalo ko pa siyang i-chat at tawagan. Para lalong mahulog ang loob niya sa akin. Para isipin niya na mahal ko siya. Sa ganun, ibibigay yung mga hihingin ko. Ay, may text sa cellphone ko. Ang pinagsanlaan namin itong bahay at lupa namin. Naniningil na siya. Ano kayang dapat kong gawin? Alam ko na. Sasabihin ko kay Berong ang tungkol dito. Sana bigyan niya ako ng pangtubos sa lupa namin. Oh, Susi, bakit ka malungkot? Hindi mo ba nakausap ang Kuya Berong? Nakausap po. Pero wala raw pong pera ngayon si Tio. Ha? Bakit siya nawala ng pera? Ngayon lang naman tayo lumapit sa kanya dahil nga nagkasakit ako at napinsala pa ng bagyo ang mga ani nating pananim. Tay, pinadala raw po niya sa nobya niya eh. Yung nakilala niya sa FB? Opo. Naku, talaga nahulog na ng gusto ang loob ni Kuya sa babaeng yun Pinadadalan pa niya ng pera ngayon? Humingi raw po ng tulong sa kanya na matubos yung bahay at lupa nilang nakasangla. Ano ba? Siguradong malaking halaga yun. Sobra naman siya. Hindi pa nga sila nagkikita ng personal ni Kuya. Hiningan niya na ng ganon? Nag-aalala po ako, Itay. Baka po piniperahan lang ng Tracy na yung si Tio. Nakita ko po yung picture niya eh. Parang anak na lang po siya ni Tio. Posible nga yun kung ganon. Paano kaya natin matutulungan ng kapatid ko? Hello, Ber, my love. Mabuti naman tumawag ka. Miss na kasi kita eh. Kaya pagkatapos ko sa trabaho, tinawagan na kita. Pasensya na kung naistorbo kong tulog mo. Ay, hindi. Ano bang istorbo? Hindi ka naman nakaka-istorbo sa akin eh. Ang totoo, hindi nga ako makatulog eh. Ay, naalala kita. Oo. Alam mo, kung pwede lang umuwi ako ngayon dyan, uuwi na ako. Para mapakasalan na kita. Nang hindi na tayo magkahiwalay. Talaga? Pakakasalan mo talaga ako ah. Oo, mahal ko. Dahil ikaw ang gusto kong makasama habang buhay. Bakit? Ayaw mo ba? Hindi ka pa ba sigurado sa damdamin mo sa akin? Ay, sure na. Kaya lang, gusto ko sana bago ako mag-asawa, maipagawa ko muna itong bahay namin. At mapatayuan ko ng maliit na business ang parents ko para naman maiwan ko sa kanila. Lalo kitang minahal dahil sa sinabi mo. Hindi ka lang pala basta maganda. Mabuting anak pa. Kaso lang, hindi ko pa magawa yun. Wala pa akong ipon eh. Uliit lang kasi ng sweldo ko, kaya hindi ako makapagtabi. May naisip ka na bang negosyo para sa kanila? Ay, meron na! Pera lang talaga ang kulang. Hindi problema yan. Padadalhan kita. Totoo, Bear, my love! Ano sabi? Para maipagawa mo ng bahay nyo at maipatayo mo na ang business para sa parents mo. Ay, thank you! Thank you, my love! Heto na pong merienda nyo, Itay. Salamat anak. Tikman ko nga. Sarap. Ay, teka. Ano nga pala yung sasabihin mo sa akin? Nakagawa po ako ng paraan para maging friend ni Trixie sa Facebook. Nalaman ko rin po yung iba pa niyang mga account. Totoo, anak? Opo. At Itay, may nadiskubre ako. Ano yun? May iba pa palang nobyo ang babaeng yun.
At mas matagal niya ng nobyo yun kaysa kay Tiyo. Sinasabi ko na nga ba eh. Niloloko lang ng babaeng yun ang kuya ko. Nakita ko po kasi ang mga picture nila nung lalaki. Anak, sabihin mo sa tiyo mo ang lahat ng mga nalaman mo. Pero Itay, baka hindi po maniwala sa akin si Tiyo Berong. Baka magalit siya. Kung kayo na lang po kayang magsabi. Mag-usap na tayo, Trixie. Bakit parang galit ka, Norman? Dahil nakakagalit ang natuklasan ko. Meron ka pa palang ibang FB account at nakita ko roon na may iba ka pa palang nobyo. Isang OFW. Bakit mo ako niloko, Trixie? Huwag ka nang magalit. Hindi naman ako seryoso sa matandang yun eh. Sabihin mo nga, ang Berong na yun ba ang dahilan? Kaya mo natubos ang bayat lupa nyo? Kaya lagi ka may mga bagong damit at alahas? Oo. Pinadadala niya kasi ako ng pera. At sa kanya rin galing ang ipinagpagawa ko nitong bahay namin. Anong klase ka, Trixie? Dalawa kaming niloko mo at pinirano pa ang lalaking yun! Ba, si Miguel tumatawag. Hello, Miguel. Napatawag ka? Kuya, may mahalaga kasi akong sasabihin sa'yo. Tungkol ito kay Trixie. Kay Trixie? Bakit? Ano yun? Nakita ni Susie ang isa pang FB account ng nobyo mo. Napasok niya yun. Nagawa niya ng paraan na maging friend siya ng nobyo mo. At natuklasan ng pamangkin mo na dalawa pala kayong nobyo niya. At yung Norma ng pangalan mas nauna pa sa'yo. Hindi ako naniniwala. Sinisiraan niyo lang si Trixie. Kuya, hindi totoo yan. Pinagmamalasakitan ka namin. Kaya sinabi ko sa'yo to. Ang sabihin mo, nagalit kayo dahil hindi ko kayo mapahiram ng pera. Kaya sinisiraan niyo siya. Kuya, ganyan ka na ba nabola ng babae yun? Kaya pati ako ng kapatid mo at ang pamangkin mo, pinag-iisipan mo na masama? Kayo ni Susie ang unang nag-isip ng masama sa kanya. Dahil totoo namang niloloko ka lang ng babaeng yun. Kung gusto mo, ipapadala namin sa'yo mga larawan nila ng Norma na yun. Tumigil ka na, Miguel. Dahil kahit anong sabihin mo, hindi ako maniniwala sa'yo. At kung gusto niyong kausapin ko pa kayo, tigilan niyo ang paninira kay Trixie. Magandang araw po, Mang Berong. Hindi kita kilala pero dahil sabi mo, nakilala mo ako dahil kay Trixie. Kaya pumayag akong kausapin ka. Sino ka ba? Ako po si Norman. Norman? Opo, nobyo rin ni Trixie. Hindi. Yun po ang totoo. Dahil tayong dalawa, sabay na niloko ng babaeng yun. So, yung pala ang dahilan kaya malungkot ka, Berong. Oo, Tess. Akala ko pa naman, tapat siya sa akin. Yung pala, kinarahan lang niya ako. Ay, naku. Huwag ka magagalit, ha? Alam mo, may kasalanan ka rin sa kabilang banda, eh. Sa FB lang ngayon nagkakilala. Tapos, inihulog mo na agad ng puso mo sa kanya. Pati bulsa mo, isinama mo pa. Pambihira ka mo. Tama ka. Hindi ako dapat nagpadala sa mga pambobola ng babaeng yun. Dapat naging maingat ako sa paggamit ng social media. Oh, ano nangyari sa inyo ng babaeng yun? Nakipag-break na ako sa kanya. Pero ang inaalala ko ngayon ang kapatid ko at pamangkin. Napagsalitaan ko sila ng masakit dahil kay Trixie. Hiyang-hiya tuloy ako ngayon. Hindi ba malapit ka nang umuwi? Bumawi ka na lamang sa kanila pagdating mo sa bansa. Ang dami niyo pong dala, Tiyo Berong. Para sa inyong lahat yan, Susie.
Ibig bang sabihin niyan, kuya, hindi ka nagalit sa amin? Oo, Miguel. Dahil napatunayan kong tama kayo. Tumawag sa akin ang nobyo ni Trixie. Po? Tumawag yung Norman sa inyo? Oo. Sinabi niyang wala siyang alam sa ginagawang kalokohan ng babaeng yun. Ang sama talaga ng babaeng yun. Miguel, Susi, patawarin niyo sana ako sa mga masasakit na salitang sinabi ko sa inyo. Huwag mo nang alalahanin yung kuya. Pero sana lang, maging aral na sa'yo ang nangyari. Higit na mahalaga pa rin ang pagmamahal at pagmamalasakit ng pamilya. Ito ay biyaya niya sa atin na hindi dapat sayangin sa kanyang panahon.